Hindi ako praning at hindi rin ako yung tipong mabilis maghinala. Kaya nang magpaalam ang boyfriend kong si Luke na sasama sa team building nila sa opisina, nagbilin pa ako ng ingat at enjoy ka. Wala akong naramdaman na kahit anong duda at kaba. Paano ba naman, 7 taon na kami? Ngayon pa ba ako mawawalan ng tiwala? Pero isang gabi, nakatanggap ako ng message. Hi Kim, I know hindi mo ko kilala. Pero I think kailangan mong makita to. Sabi ng babae. Bago pa ako makapag-reply, may pumasok ng mga video. Nanginginig ang kamay ko habang pinapanood ang video ng boyfriend ko. Kasama ang office mate niyang babae, nakaupo sa gilid ng swimming pool, magkadikit, magkayakap, naghahalikan. Napaupo ako sa kama. Hindi si Luke to. Bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong pilit kong pumikit, malinaw ang totoo. Niloloko ako ni Luke. Tinawagan ko siya. 1, 2, 3 beses. Hindi siya sumagot. Pero nag-text siya. Bukas na tayo mag-usap, matutulog na ako. Natawa ako. Matutulog siya? Samantalang ako halos gumuho yung mundo ko. Ang sakit pala kapag pinagkatiwalaan mo ng buo ang isang tao. Tapos isang iglap, lolokohin ka lang. Hindi lang puso ko ang nawasak. Pati tiwala ko sa sarili ko. Matagal din akong umiyak ng gabing yon. Kinabukasan, tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Alam kong hindi ko kasalanan. Alam ko na hindi ako nagkulang. Pero bakit ako yung mas nasaktan? Hindi ko kailangan ng taong hindi marunong pahalagahan ang tiwala ko. Bulong ko sa sarili ko. Unti-unti, sinimulan kong ayusin ang sarili ko. Kahit pa napakabagal ng hakbang. Ngayon, masasabi kong mas maayos na ako. Hindi man agad-agad, pero mas magaan na. At kahit may takot pa rin minsan, mas nangingibabaw na ang pag-asa. Unti-unti na akong naghihilom at nagsisimulang muli. At sa pagkakataong ito, uunahin ko na ang sarili ko.